Gusto mo bang heavy duty na battery charger mga ka-repairman? Kung gusto mo mag battery charger na pwedeng mga 2SM, 3SM ay depende po sa transformer. Kapag lumalaki po yung transformer ay pwede po sa mga malalaking battery. Kapag lumalaki yung transformer, ibig sabihin tumataas yung ampere. Itong ganitong klaseng transformer mga ka-repairman ay pwede lang po dito yung mga motorcycle battery, okay? Or yung mas malaki pa ng konti. Ngayon mga ka-repairman, heavy duty po ito, no? Panoorin nyo mga ka-repairman, gagamit tayo ng bridge diode. Ang bridge diode mga ka-repairman ay full wave. Ayan, full wave mga ka-repairman. Mas matibay po ito kumpara sa isang diode na ginagamit natin. Ito mga ka-repairman, no? Baka may gustong bumili sa inyo, hindi po tayo nagbebenta. Ito po isang tips lamang. Ayan po, bridge diode, 25 ampere, no? So ayan mga ka-repairman, ito po yung diagram ng ating bridge diode. Kung makikita po mga ka-repairman sa gitna, ayan, dyan natin i-connect yung dalawang wire galing sa transformer. Okay? Ito naman po yung positive, ayan, may plus. Ito naman po yung negative. Okay? So bali ito mga ka-repairman, i-connect do sa dalawang gitna. Paano naman kung tatlo yung wire ninyo, no? Tatlo yung wire ng transformer. Huwag pong isama yung gitna, yung ground, no? Yung ilalagay lang natin, yung una at pangatlo. Magkabilang gilid lang. Okay, mga ka-repairman, umpisan na natin. Kaya ko po tinawag na heavy duty battery charger mga ka-repairman ay meron po siyang heatsink. Ayan, kasi po yung mga diode ay umiinit din mga ka-repairman, no? Ayan, para hindi agad masira, hindi uminit, ay lagyan natin ng heatsink. Kahit yung mga ganito mga ka-repairman, no, rectifier diode ay umiinit din to. Okay? So yun po, ito po yung isang full wave, no? Unang step mga ka-repairman, i-screw natin dito. Ayan, dyan po, no? Yung may pangalan po, sa labas yan. Ayan, i-screw natin dito. Tapos, inangin po natin para matibay, para maganda. Yan. Sa pag-inang mga ka-repairman, ay pondoin muna, no? Lagyan ng pondo. Ayan po, may mga pondo na, no? Para mas mabilis po tayo. Kasi kung hindi nyo pupunduin yung mga ka-repairman, mahirapan kayo, no, sa pag-inang. So ganyan po yung pag-inang, no, punduin natin. Yun, ayaw dumikit, no. Kapag ayaw dumikit mga ka-repairman, sobrang init na ng inyong soldering iron. So ganito lang gawin ninyo. Kailangan nyo lang kiskisin sa harap. O kaya gasgas nyo sa semento para di masira yung plies ninyo, no. Ayan, no, mga ka-repairman. So yun po. Ayan, no, ang bilis na ng uminit. Yan, ponduin natin para mas madaling kumapit. Kasi pag walang pondo yan, mahirapan po talaga kayo. Yan. Sa gitna po mga ka-repairman, yung kaninang tinuro natin, no? Sa gitna tayo, sa gitna. Kung tatlo yung wire ninyo, yung gitna, huwag nyong isama, no? Yung tatlong wire. Usually black po yan. Ayan, so ilagay nyo lang magkabilang gilid. Ay, kunin nyo lang magkabilang gilid, no? Kapag 3 wire ang inyong transformer. Ayan mga ka-repairman. So next po tayo, no, dito. Kabila. Mas maganda po talaga kung inangin, no, para matibay at maganda. Aray. Yon. Tapos mga ka-repairman, isunod natin yung positive. Ito po yung positive, yung tinuro ko kanina. Ito po, meron naman siyang indicator na plus. Ayan po, kung makikita nyo sa camera, meron naman plus nakalagay. Ayan, plus po, positive. Yung kabila naman sa dulo ay negative po yan. Ngayon mga ka-repairman, dyan pupunta yung ating capacitor. Ito po yung capacitor, no? Meron po tayong 3,300 microfarad, 50 volts. Okay lang po kahit 2,200, no? Minimum 2,200 po. Huwag kayong bababa doon. Tapos 50 volts, no? Mas okay. Ngayon kung meron kayong 4,700 microfarad, okay din yun mga ka-repairman. Basta huwag kayong babang volts, no? Okay lang po yung minimum na 50 volts. So yun po, bali i-connect natin yung positive mga ka-repairman dito, yung plane, no? Ayan. I-connect natin yung plane. Ito po yung positive. Walang pangalan. Ito po yung negative. Ayan, no? Yung may indicator negative. So, una natin yung positive. Ito. Diyan po natin iinangin mga ka-repairman sa positive ng bridge diode. Yan po yung output niya. Okay, so next po tayo yung negative. Ito po yung negative mga ka-repairman. Sa kabila.
Ayan, kaskasan natin, umiitim. Ayan, ngayon mga ka-repairman, yung wire natin na papunta sa battery. No? Ito po yung gagamitin natin, yung may buhol. Ito po yung magkoconnect sa positive dito mga ka-repairman. No? Sa positive po ng capacitor. Tapos, sunod po natin yung negative. Negative mga ka-repairman, negative ng capacitor. So yan po, tapos na. So ganyan lang po gumawa ng heavy duty na battery charger mga ka-repairman. Ayan, subukan natin. Plug natin. Tapos, yun, mga ka-repairman, no? Yan, no? Ang lakas, mga ka-repairman. So, pwede po ito, no? Sa mga battery charger na medyo malaki pa ng konti sa motorcycle battery na ganito. Siguro kahit mga ilan ampere to. Ito, mga ka-repairman, no? 3 ampere. Ayan, 3 ampere po ito. Okay pa rito yung mga 6 ampere na battery, no? So, yung mga 2SM, 3SM, hindi na po pwede. Hanggang iinit yung transformer. Kailangan malaki ng konti rito. Ayan, ngayon mga ka-repairman, yung ilaw, subukan natin. Ayan, 12 volts po ito, no? Ayan, kung mababasa po rito, yung mga ilaw ng tricycle, 12 volts to 21 volts. Ayan po siya, oh. Ayan, oh. 12 volts, sabi rito, 12 volts to 21 volts. Ayan, 5 watts. Yan po yung mga ilaw ng motorcycle battery. So, ngayon mga ka-repairman, subukan natin. Yan, umilaw po siya, no? Kung hindi po ito DC, no? Ibig sabihin ng DC output. Kung hindi po ito DC, hindi po iilaw yung bulb. Okay? Hindi po niya kayang pailawin kung hindi DC. Iba po yung AC na alternating current at iba po yung DC, yung direct current. Sa mga ganito pong lasing ilaw na DC ay pang DC lang po na power supply. Tulad na sinabi ko, kung hindi po DC ito, ay hindi po niya kayang pailawin yung ilaw. Ayan, no? Napakaliwanag mga ka-repairman. Oh, ang ganda ng ating battery charger, no? Ito po yung stoplight. Ito po yung dim light, no? 'Yon mga ka-repairman, pag-share ang video. Thank you.